Arena kalaban ng BS or Black Sparrow ata, basta parang ganun yung name nila. Kasama ko ngayon si Kasama ko ngayon si Shay, ang idol natin sa flip-flop. So ito. Ako ang ano ngayon, taga Yo-Yo, Kuya Fox. So ito, drafting na tayo. So ang bans pa lang. So first ban ng Asian Arena ay draw, wala pa yung second ban. Sa kabila naman Void at Oracle. So, ikaw, Shay, ano idea mo rito sa mga ban na to? Ano ban? Gusto ko yung dalawang first ban, yung draw, tsaka yung void. Kasi yan yung mga hottest pick sa meta ngayon. At dahil banned sila, makakakita tayo ng ibang hero ngayon. Yun nga. Saka, by the way nga pala, yung standing ng Asian Arena sa group stage, 2-0 na sila. So, pag panalo nila to, sure pasok na sila kasi 2 teams from each group yung kukunin. So, sa ano naman, sa BS, pag nanalo sila rito, magkakaroon ng, ewan ko kung 3-way tie kasi tatlong 2-1 sila kasama yung Allahu Akbar kanina. So, mas ganado ang Asian Arena dito ngayon. Kasi pasok na sila sa top 8. Pag nanalo sila. So, ito, last ban is Axe, tapos first pick na yung BS. Tingin mo, may chance, ano kaya kukunin ng BS dito? Invoker ba? O may draft ba silang na hindi pa natin alam din no? Tingnan natin. Wala ka. Bigyan mo nga ng tatlong, mga dalawang hero. Bigyan mo ng dalawang hero na pwede na first pick. Ano ba? Pwede sila pwede rin mag-Luna. Pwede mapick ang Luna dito. Ito, ninakaw na nila yung Kunkka kasi alam naman natin yung SD Kunkka. Sobrang number 1 tandem ng support yan. Open pa rin naman ang Mirana. Ayan, SD Mirana. So, most likely Mirana nga ito kung... Luna. So, Kunkka, Sun King, sobrang lakas na nun sa clash agad nito. Early game. Utility. Wisit. Sa clash, roaming, sobrang flexible ng dalawang hero ng Asian Arena rito. So, hindi pa alam kung anong lane, kung support Kunkka ba to, mid, or silencer. Medyo interesting pick. Pang-counter dun sa combo na, syempre. Sa barko, at the center. Magandang draft yan. Gustong kontrahin ng silencer yung setup. Dalawa. Pero kung gagawin nilang Shadow Demon Silencer to, na support, medyo defensive yung dalawang support nila. Hindi pa natin sure kung talaga ito na yung support nila or pwedeng maging core, silencer, or ano. Pero to ban na. So, ban yung Mipo. So, hindi ko sure kung may kilala silang nagmi-Mipo sa BS. Kasi kanina may kalaban yung Asian Arena na Mipo. Medyo, durog na durog Kaya, ewan ko, ba't nila binan ngayon. Siguro may nagmi-Mipo sa BS. Ayan. And then, tsaka naniguro na rin kasi naban na nila yung Axe. Tapos, draw. Siya may silence. Ito, binan naman Storm kasi by the way nga pala, wala si Owa pala dun sa Asian Arena. Ang lineup pala nila yung Armel, yung malakas mag-mid sa kanila, ang off-lane nila si EA daw, balita ko, si EA. So, wala si Owa. Yung King support, tapos si Pason pala yung carry nila. Yung former teammate ko rin sa Execration yan na talagang palipat-lipat din ng team na may din yung individual skill niya. Malalakas pala to, kuya. Mga player ngayon. Yung Asian Arena talagang mga yan. Kumbaga sa Pilipinas, tier 2 team na sila. Sa BS ba, may kakilala ka rin? Ayun lang, wala Pero makikita natin ngayon kung medyo palag-palag tong BS. Pero wala talaga akong kilala dito. So yun, sinabi mo nga, maganda yung Luna na pick dahil siyempre SD, yung Manta, tapos Disruption. So binan na ng Asian Arena rito. Ang Luna. Pero open pa ang TV. Oo, sa kami may Mirana pa rin. Kaya pero yung pag Mirana kasi, usually pag may nakitang Kunkka, Sun King, medyo magdadalawang isip ka na mag-Mirana Bali wala yung lip mo Pababalikin ka lang Kunkka. Ito, ang last ban. Current ban, OD. Storm OD. So, medyo hero ni Armel yung Storm, hero talaga ni Armel yan sa pagkakaalam ko Tsaka ang OD, malakas sa mga ilo So, ayun, parang may balak ba si BS na may chance silang
illusion na Basic hero. na heroes, no? Mm. Tingnan natin. Ito. Third pick para sa Asian Arena Pro Team. Hindi pa natin alam kung ano pa course nila dito, kung pipick na ba sila ng carry or mid. So, ang daming open kahit ano talaga pwede mangyari. Pero yung BS parang may ano sila parang may plano tong nag-high pick ng silencer Na feeling ko hindi naman ibaban ng Asian Arena sa second phase. So, ewan ko lang. Pwede rin galit lang din sa Kunkka at Sun King. Dahil alam naman natin na kapag nakapag-set yung dalawa na yan sa team fight, magkakalungkutan. Oo. Talagang pag naunahan, yung silencer talaga kailangan sobrang layo niya sa clash, hindi siya maunahan. And pag nangyari yun, talagang, pero may susuporta naman sa kanyang SD, so wala, di talaga natin masasabi sa ngayon. Unless kung makita natin kung ano mangyari sa lanes, kung sino yung ma-harass, ma-outfarm, ma-outplayed. Kuya Fox, anong tingin mong bagay na carry para sa BS na magkakaroon ng synergy sa Shadow Demon? Teka lang. Mirana talaga, pero Mirana dahil lang sa lubog, pero kung yun nga, kinuha na ng Asian Arena. Asian Arena. Sila na kumuha ng Mirana. Pero ito, sobrang dami talaga nilang choices. Ito na lang kung ano yung pipick nila, yung depende lang kung saan sila komportable. Usually kasi ganoon naman talaga mag-pick ka na kahit ng hero, basta komportable kayong gamitin yun, go na agad yun. Hindi na, wag na kayo masyadong mag-isip ng strat nyo. Mga hero nila na pinangpapataas nila ng MMR. Yun nga. So, ito, pwede sila mag-jug or ano ba pwedeng marami talagang choice may timber pa or tingnan natin. Tingin mo yung nerf sa Mirana, Ags? Yung sapat ba yun para sa'yo? Sakto lang, di naman ganong ka big deal yung nerf na yun, pero malaki rin impact kung tutusin mo, kung mga solo kill lang habol mo. Kasi sure na talaga patay quadruple starfall nga naman pero ngayon medyo sakto lang din. Kasi after ng nerf, pick pa rin most pick pa rin siya Ito, Tide Hunter pala ang pipick ng wala pa sila talagang core. Hindi pa nila pinapakita kung ano yung mid nila sa carry. So, Silencer at Shadow Demon support nga. Oo, malamang sa malamang. Pero ang magandang bagay dito sa Shadow Demon Silencer, pwede kayong mag-offensive na aggressive tri-lane. Kasi yung dalawang hero na nakakabwisit sa lane yun Lalo na yung Silencer. I-curse ka, tapos yung bagong curse nga ngayon, yung usually hindi ka pwede mag-cast ka lalong tatagal. So nakaka-irrit. Kaya marami silang pwedeng combo sa SD. So hindi natin alam ngayon. So syempre ang Tide off lane yan. Natin kung anong susunod na pick ng Asian Arena Pro Team. Rubik. So, malamang Rubik kung ang support dito. Pero, pwede pa sila talaga mag-adjust kahit anong pwede lang gawin. Alam mo, Kuya Fox, may napanood ako na video sa YouTube. Ang ginawa nila, yung kalaban nila, may Rubik. Ang ginawa nung kabilang team, ang iniskillan nila lahat, passive. Passive at stats. Walang maagaw yung Rubik kahit isang skill. Ayun yung tinawag na troll game. Yun ang troll game. Oo. Pero ito, medyo seryoso sila dito Pero maganda yan, magandang strat yan. Kung talagang galit kayo sa Rubik, huwag kayong mag-learn ng Kung gusto nyo i-troll. Pero ito hindi, syempre hindi nila gagawin yun dahil malaki ang at stake dito. At lalo na sa Asian Arena kasi kailangan nilang i-secure tong win na to para sure pasok na nga sila. Kaya mas ganado to ang Asian Arena. Pero ito draft wise para sa akin lamang na yung Asian Arena rito kasi ito nagpick sila ng Medusa yung BS, so most likely sobrang farm lang, defensive game. Walang aggression, SD, silencer, medyo passive sila. Sobrang passive ng lineup ng BS. Tsaka parang Tide Hunter papasok lang yan kapag ginaw na yung ginaw na sila. Ito namang Asian Arena, sakto sa pangalan nila yung lineup nila, ma-action. Puro Sun King, Mirana kung Talagang, ewan ko. Rubik pati.
Pero maganda rin, pabor na rin sa Rubik kasi nag-pick ng Medusa eh. Madaling manakaw yung gaze eh. Unless talagang sobrang mabilis reaction ng Medusa, once na mag-gaze siya, pipindutin niya agad yung yung split shot. So parang di na talaga makuha ni... Sobrang dali kasi talagang kunin dati nun eh, ni Rubik eh. Kasi talagang pagka-gaze makukuha mo agad yung pagka spell steal, gaze talaga kuha agad. Yung mana shield ba nakukuha? Saka nakakuha rin yun. Binan ng anti-mage na obvious counter sa Medusa since wala pang carry ang Asian Arena Pro Team. So, tingnan natin kung ano ang last pick ng BS. So, yung Asian Arena pala, wala silang last ban, no? Naubusan sila ng oras. Di natin alam kung intentional ba to o talagang nagpe-Facebook yung captain nila o ano eh. Pero hindi sila nakapag-last ban. So, ito, Alchemist. So, farm talaga, yung BS. Farm Gaming. So, ano to? Carry, safe lane, Medusa, mid Alchemist. Unless gawin nila yung Alchemist na naka-medal, yung kumaklash. Pero, Action star na Alchemist. pero malabo eh. Parang hindi ginagawa ng mga Pinoy masyado yun. Puro naka-Radiance yan eh. Radiance Manta, pa rin yan. Ito, Morphling. Last pick, Morphling. Oo. So, mid Morphling. Ewan ko. Pwedeng Mirana mid, pwedeng Morphling mid. Depende sa... Pero ito, si Armel yung nag-Mirana. So, most likely mid to. Mid ng Mirana. Okay. Alright. Ito, start na. So, pakilala natin si King na nag-teleport agad sa baba. Ang name niya sa Kirito eh. So, dito King, teleport agad siya. Typical move na ngayon ng mga pro team sa Dota. So, ito si Mr. Brightside, si EA ata to, EA. Tapos ito si Sweet Boy, sobrang sweet mag-support nito eh. Sweet Boy Rubik. Kaso, may 322 sa pangalan. Hindi natin alam kung ano ibig sabihin niyan 322 eh. Ito si Armel, so Mirana. So, ito si Pason to, yung Morphling. Alright. Sa kabila naman, sa team na BS, si AC para sa Shadow Demon. Si Abel, ang gumagamit ng silencer, si... Anong basa dito? si Kuz. Si Kuz. Or Kaz. Kala ko, Kuzi. Ito nakakatakot Si na Kaz, sa pangalan. Medusa, Alchemist, gumagamit ay si BS Cancer. Mahirap yan. Tingnan natin kung magiging Cancer ba siya para sa kanyang team. At ang huling hero, Si 666. 666 Nakakatakot para sa na. Tide Hunter. So, medyo demonic. Wala tong Tide Hunter nila. So, tingnan natin kung uubra ba ang kanyang demonic powers sa laban sa Asian Arena. So ito, mangyayari dito, siyempre, obviously, bibigyan nila yung bounties sa Alchemist. Pero mukhang papalag tong, ewan ko, may arrow. Mukhang papalag tong Asian Arena. Ayaw nilang bigay yung bounties sa Alchemist. Kasi sobrang crucial talaga ng bounty dito eh. Okay. Alchemist 500 gold na agad or 400. Oo, at malakas sa early, clash ang hero ng Asian Arena. Oo, pang-action talaga eh. Ito Ayan na. Kinontest na nga nila. Tingnan natin kung may magaganap na action dito. Nag-torrent na, pinalipad ang... dalawa ang tinamaan sa Barrow Strike Ito. ng Sun King. Maunang mamamatay yung Kungka. Pero namatay din Alec eh. Ito na, hinahabol nila ang Sun King. Tingnan natin kung maabutan nila ang Sun King ba ay magkakaroon pa ng Barrow Strike. Pero Si Sweet Boy. Si Sweet Boy. Pero ang naka-first blood is BS. So, pero pabor kasi nakuha ni Mirana yung bounty. Dalawang bounty nakuha ng Dire. sulit na yon. Pwede na rin. Maganda ng trade yon para sa Asian Arena. Dahil Pero ito, laning wise, ano pala? Alchemist carry pala. Maganda to kasi hindi, pre-farm talaga siya dito eh. Tapos itong Medusa, once na magkamana shield to, hindi na to basta-basta mamamatay sa mid eh. mas pinrioritize nila na makabuelo ang Alchemist. Pero eto, sa Yun nga bottom lane, ginugo nila ang Alchemist. May makakatakas kaya ang Alchemist dito? Hindi. Mamamatay siya sa tatlong support. Yun lang ang downside nun dahil once na nag-carry Alki kayo, tapos ang nagbe-baby sa kanya is silencer. So medyo sobrang hirap Medyo walang escape eh. Walang escape na skill eh.
Tamang, tamang pag ginaw ka lang, lakad lang. Papanoorin ka lang ni Silencer. Yung moral support lang talaga eh. Yung magagawa niya rito. Oo. Pagdadasal ka na lang ni Silencer na sana. Kaya mabuhay ka, kaya mo yan. Maganan lang eh. Pero Ito. ito. Wala. Haras lang. Lang. Sa taas, medyo mabait eh. Parm-parm lang. Wala to. Walang kwenta panoorin to eh. Walang patayan dito eh. Unless magkamali yung tide. Pero sa sa last hits at the nice, lamang ang Morphling ang sa top. Sumusunod ang Medusa. Napalitan na siya ng Sand King with 8 last hits. Sumusunod ang Medusa, sunod Mirana. Nahuhuli ang Alchemist dito. Ito, middle lane. Starfall, makukuha nila ang kill. Medyo mababa yung map aware. Hindi napansin ni Medusa yung kungkap. Kasi dito siya dumaan eh. Ito yung word nila eh. Ewan ko kung hindi siya nasabihan nakakampi niya or talagang mahina yung map awareness niya. Pero dapat hindi nangyari yan. Dito dumaan yung kungka eh. Sa word nila mismo eh. Baka naka-altab, Kuya Fox. Yun nga, pwede rin. Baka may nag-PM. Ganun. Nag-PM yung crash. Unahin yung basahin yun. So, ganda ng rotation. Ito Grabe yung naman po ang Alchemist na tinamaan ng Barrow Strike, sinundan pa ng Torrent at inangat pa ng Rubik. Ito na. Ito yung action yung Asian Arena rito. Ayun, namatay yung Morphling. Sorry, dinalaw ng SD ang Morphling. Ito, Mirana, makakakuha pa ng isa pang kill. May return kill. Tapos ito, pinatay na si Silencer na mabait naman sa lane. Di naman nang haharas. Di na nila pinatawad. Pero ayan ang lineup ng Asian Arena. Talagang early game dominance, nakaset sila para doon. At ang BS naman ay for passive farming or defensive gaming sila. Ito si Sweet Boy, medyo lift arrow. Secure, wala pong takas sa Medusa dito. Ang ganda ng galawan ng supports ng rito, ng Asian Arena. Maganda ang rotation eh. Ito, dahil nga medyo gulpi na yung Alchemist sa Silencer na mabait, lumipat na sila, sa taas na lang daw. Lumipat na sila sa top lane at tingin mo tama ang kanila nag-decision, Kuya Fox? Dapat nga from the start. At kahit mga isang kill lang, alis na talaga eh. Kasi, siyempre, kaysa matay ka na mamatay. Lipat ka na lang sa taas, nung ka na lang mamatay. Oo. Okay, mukhang... pinasok ng Morphling, ng wave siya. Eto, papatay niya yung Silencer, pero meron siyang curse na nakalagay sa kanya. Tignan natin kung abutin ba siya ng kamatayan sa curse. Eto na, nagbibilang na. Nice play. In-underestimate niya. May magic wand siya, kala niya tapos na eh. Medyo misplay yun coming sa Morphling natin. Medyo medyo kampante. Kakayanin niya pa. Yung iba, masyadong maaga nag-stick. Siya naman, huli na ang lahat. Baka gusto niyang gamitin nilang mamaya. At namatay na namang SD. Meron din ng mga ibang player na iniintay maging 16 yung charges. Bago gamitin. Pero eto, tingin mo ba Kuya Fox, dapat sundan ng Asian Arena yung Alchemist sa top? Ito talaga yung nila eh. Yung Medusa kasi parang semi-carry lang ang labas pa dito eh sa ngayon Pero may kasi ito eh. Yun nga, kahit pa paano may mana shield, pwedeng iwan, yung Alke talaga yung kailangan nila pre. Pero sa game na to, compare sa mga unang game ng Asian Arena, ito yung pinaka medyo palag-palag yung kalaban nila eh. Kanina kasi isa lang napatay, tas yung second game nila 5 lang napatay. Ito medyo tatlo na eh. Kaya medyo. Kung ano kaya nga dapat maging first item ng Medusa dito? Laban sa Rubik, Mirana, laban sa heroes ng Asian Arena. Wala. To, typical lang to, mga first item, mga may raindrop. Nice. Raindrop. So, sobrang sulit. Pero pag gantong mga kalaban mo, Medusa ka, usually lang yan. Patay na naman si Silence.
Medyo 3 deaths na siya dito. Hindi mo siya masisisi. Silencer ang hero niya. Sobrang... Pero parang nag-overextend yata siya doon. Oo, baka mo... ito yung nagpapatay sa kanya doon yung magandang ward ng support ng... Asian Arena. Iba galawan ng Asian Arena dito, no? Ito, may 1v1 dito. May nagaganap na 1v1. Meron pa palang disruption ng Shadow Demon. Tingnan natin kung hahabulin pa siya ng Kunkka. Sabi ng Kunkka, oo, hahabulin ko, hahampasin pa kita. Pero hindi niya hinabol. Ang nangyari, si ACAC, ang Shadow Demon, nang lumapit. Oo, what's lumapit? Baka gusto niyang maging close sila ng Kunkka. Hindi baka gusto niya magpahatid sa base. Ayaw niya maglakad. Nagpahatid na lang. Pero medyo malabo yung nangyari. Medyo malabong galawan po yun, mga tropa. Ito na naman po ang... Hindi na naman naramdaman ng Medusa na yung papunta na sa kanya at mabibiktima siya ng lift plus arrow. Grabing galawan. Non-stop yung room ng... Hindi makahinga yung ano rito. Yung BS sa talagang... Ito, Sun King. Top 3 farmers ng Asian Arena, sobrang yaman. Top net worth silang 3. Yan na nga, mas mataas pa ang net worth ng Sun King kaysa sa Alchemist. Oo. Medyo problema. Ito, baka magkamali na naman si Morphine Ito dito. pang Morphine, kailangan gamitin niya ng stick niya. Ito, may 7 siyang stick Hindi pa huli ang lahat. Kaya pinalagan niya. Okay, napatay niya yung Shadow Demon. Ayan, si Tide. Naku, si Silencer level 3. Ayan, papalag naman eh. Bakit Ito kaya Crips ang binarrow strike ni Sun King dito? Medyo papera daw muna. Pero wala eh. Wala Parang Kuya Fox, parang tingin ko gusto niyang tamaan yun ng mga laso na pupuputok. Oo, yung ganon. Caustic finale. No, caustic finale. Hindi nga lang namatay yung silencer. Hindi nga lang namatay doon. Hindi naputukan. At least na-secure pa rin naman nila yung kill. Ito akala ko medyo papalag eh. Mali pala ako ng maling akala pala nangyari. Medyo owning talaga ang Asian Arena. Hindi naman natin masisisi kasi yung mga players talaga sobrang more experience sa individual skill, lamang na lamang. At saka mas mas ganado sila dahil is one win na lang. Mapapasok na sila sa top 8. May chance sila na makapanalo ang kanilang part sa 115,000 na prize pool ng ROG Masters at syempre yung chance na magrepresenta sa Pilipinas at makakalaban nila ang top 3 teams ng Pilipinas. Yun ang pinakamaganda which is TNC, Mineski at Execration. Yun ang pinakamaganda ron dahil yung experience yun yung makukuha nyo dun. Ito, kitang-kita yung smoke nila dito. Kitang-kita sa camera na nag-smoke yung dalawang support. Team BS, nakita po sa CCTV na nag-smoke. So, ewan ko kung may Saka, ang labo rin kasi pagkalubog, wala na. Walang stun. Ito, di ba, pagkalubog. So, ayan, lubog. Ulti, mayroon nag-ulti ang Kunkka. Yan yung barko, tinamaan po. Pinalagan po si Jack. Pinalagan pa sila. Pa yung Medusa. Oy, sumunod na ang Shadow Demon. Ito po, nag-TP ang Tide Hunter pero wala siyang kasama rito. Forever alone siya dito. Pinagtutulungan ng 4, the Barrow Strike. At nahampas ng Kunkka. Yun nga, sila yung gumawa pero sila pa yung naubos. Wala talaga kasing offensive na skill. Sila yung nag-go. Sila rin yung nag-go home. Tama lang naman. Tama boys. lang naman. Sila yung Naku, ito na naman si Silencer. Ito na naman po si Abel. Kinakain. Oo, pinatay Si Abel, laging kinakain. Oo. Nararamdaman ko yung ni Abel Saka nito ni ACAC. 0.5 na siya Tapos si Abel, 1.6 Medyo talagang ang hirap na gumalaw niyan. Tingin mo, sino ang lamang? Si 0.5 o si 1.6? Kuya Fox? Match lang yan. Kasi ima-minus mo yung 1 Siyempre, Match lang yun. Oo. Eto, pumasok sa mid lane.
na Barrow Epi po si Medusa. Ayan, nakapag-ravage ang Tidehunter pero mamamatay kaya dito ang Kunkka, hindi pa. Nakapaglakad pa siya dahil merong follow-up ang Mirana, tinamaan ng araw ang Shadow Demon. Nakakainis talaga yung buffs ng ano. Ayun, pumutok. Ayun, pumutok. Yung barko. Buffs ng barko. Oo. Yung nalasing. Mm-mm. Ayan, medyo delayed lang pala ang kanyang kamatayan pero Dahil doon, lamangan, ay, match na, 1-6 na parehas. 1-6 na parehas. Yeah. Hindi na sila magsisisihan. Kung sino mas mabig. Kasi pag, pagpatalo na kayo, sisihan na yan eh. Ito. Ay, kung nga, pre, hindi ko pa nakakapatay. Kaya, medyo pantay na. Match na. Match na yung support. Ito mid lane na nagkakapwestuhan habang nagpa-farm pa rin yung Alchemist. Tinamaan ng Barrow Strike plus Pana si Abel. Ito, pwede nang masisi si Abel ni Shadow Demon dahil siya'y 1-7 na. Monster kill streak para sa Mirana. Oo. Grabe si Armel dito. Ito, micro, armlet toggle. Hindi kinaya ng armlet toggle. Hindi kaya. Sweet boy yan eh. Oo. Basta nilapitan ka ni Sweet Boy. Oo. Kahit ikaw, kahit lalaki ka eh. Oo, kahit lalaki ka eh. Sweet boy yan eh. Kaka-diabetes ka dyan. Ito, sa bottom lane, Barrow Strike plus Puputok na lang to. Puputok. Ala. Yan, pantay na naman po si Shadow Demon at Silencer. Parehas na po silang 1-7 mga katropa. Ang score ng team sa BS with 4 at syempre Asian Arena 26. Saka masakit yung pagkamatay ni SD ron. Pumutok yung katawan niya eh. Bakit ganito, Kuya Fox? Parang hindi na tayo naninibago kada mamamatay silang dalawa. Oo nga eh. Hindi. Ganun na naman eh. Draft wise na naman nangyari. Pero yung laning kasi, ang nangyari, Alke Silencer lang yung soba eh. So, kung siguro nandun yung SD, kahit pa paano hindi sila basta-basta madudurog eh. Kaso dalawa nga lang. Ito, bottom lane. Nag-iisa yung Kunkka, nagpa-farm. Pinalubog ng Shadow Demon. May sentry ba sila? Meron ditong barko. Tingnan natin, may delay. Oh! Wala silang ayun, may sentry pero nagtitipin eh. Wala. Ito. Tinipihan sa muka ang apat na hero. Wala po silang nagawa ang mga tropa. Ito, namatay na naman yung SD. Pero sumunod na namatay yung Silencer. Ibig sabihin, lamang pa rin ang Silencer kesa sa SD. 1-8 to 1-7, mga Ay, tropa. hindi. Match sila. Match na pala. Ano lang. Consistent. Absent kasi ako sa math nun eh. Pero, match din sila sa level. Level 4 sila parehas. Kaya wala talagang magsisisihan. Match din sila ng score. Oo, kaya nga eh. Pero Kuya Fox, tingin mo, ano ang kailangan gawin ng pero PS dito? sa seryosong usapan, kailangan nilang kumuha ng level muna eh. Sobrang baba ng out level na tong dalawang support nila eh. Pag ganong nangyayari, hindi talaga kayo makakapalag ng kahit clash or cover, wala. Low level Tingin sobrang. mo, kailangan na nilang magdasal o kailangan na nilang tanggapin? Kung kami to, tatanggapin na namin to. Wala namang masama doon eh. Oo, move on na kayo. Relax na. Okay, ganyan talaga. Kaso ito, last game na nila to eh. Kaya kailangan nilang, pag natalo kasi yung BS dito, laglag na sila. So, siguro ay nilang, bigay nilang ng basta-basta. Oo. Masakit man tanggapin. Medyo may palag naman na ang high ground defense nila. Oo, may... Medusa naman yan. Ulti naman yan. Pero eto, sa mid lane, na Barrow Strike na naman po Shadow Demon. At tinulungan po ni Mr. Brightside with the assist kay Shadow Demon para lumamang kay Silencer. Oo. Ito, Silencer, nag-iingat na lang kasi leading na si SD eh. Ayun niya. Ito. Si Silencer, silent mode na lang. Pero eto, pinasok na. Ito yung... Saka ng double starfall. Ako? Susunod na naman si Shadow Demon. Magkakaroon pa kaya ng susunod na mamamatay dito. Barko, walang tinamaan. Ito, nag-epi sa... epi. Wala, akala niya, may babak na laban pa eh. Nag-selfie center. Selfie center, yun. Yun na, may nag-double digit na sa deaths. Yun na, si SD ang nauna. Si SD ang nauna. Si SD ang nauna sa katropa. double digit na deaths po. Oo, ibang klase ang laro ng SD dito.
Pero, Kuya Fox, tingin mo, dahil lang ba sa draft, kaya ito ang nagiging resulta ng match between Asian Arena versus BS? O Isa sa mga factor yun, pero makita naman natin individual skill talaga eh. Oo medyo parang wala yata silang mapa eh. Lalo na yung sa mid lane, sa Medusa, walang pakiramdam, medyo manhid. Oo. At eto, pumasok ang Ayun na, ang Ravage. Nakuha yung Ravage. Iba si Sweet Boy. Sweet Boy, Pero sobrang. eto, mamamatay kay Amirana dito, wala siyang leap, pero meron pa naman siyang Moonlight Shadow, pero hindi Grabe. pagbibigyan ng Asian Arena Walang namatay doon. ang BS. Sa kabayan godlike na si Sweet Boy. Sobrang sweet nun. Beyond godlike na rin Oo. naman si Shadow Demon. Oo, match lang. 1-1. Match lang. Oo. 1-11 na pala. Make a wish. Kailangan sumulat sa Make-A-Wish Foundation. Pero eto, Morphling, nagwe-wave lang sa clips. Nagpa-farm lang po sila dito. At parang tingin ko, Kuya Fox, para sa Asian Arena, kunin na nila ang Aegis. Tapos tapusin na nila to. Oo. Tapusin na nila ang pagdurusa ni Shadow Demon at Silencer dito. Tingnan natin, sino ba sumusunod kay Silencer? Si ano na yan. Match eh. Alke saka Medusa eh. Hindi, feeling ko ang usapan na lang dito. Kasi yung una mag-6. Kasi 4 pa din yung ASD. Pero yung 6 na yung Silencer. Nice, may ulti na pala. Global na. Tingnan natin kung may magiging epekto ba sa kakalabasan ng larong ito ang ultimate ni Silencer. Pero eto, nag-X-mark sa Mirana. Uy. Hindi nakapag-double starfall dahil nag-silence. Ayun na ang epekto. So na X-mark pa rin eh. Pero may X-mark. Oo, 8 seconds yun eh. 8 seconds. Kulang yung global. Ay, namatay. Na ano niya. Nag-arnet tackle siya eh. Kaso hindi niya napansin. May third skill pala siya ni AC. Ayan. Ito, Epi. May Epi Center dito na naganap. Ito, pinatay na ang Shadow Demon. Maingat si Abel. Kaso una eh. Patay talaga eh. Kain pa rin eh. Kain pa rin si Abel. Ito, binabanatan na po ng Asian Arena ang barracks ng BS. At hindi na nila kailangan ng Roshan. Hindi na kailangan ng Aegis para pumush ng high ground. Dahil masyadong malaki ang lamang. 639 in favor. Saka yung net worth nila, 5 Asian Arena. Mas mayaman sa 5 BS. Yung 5th position na support ng Asian Arena, mas mayaman pa sa carry ng BS. So, Medyo sad. Triple stand pa yung Rubik. Grabe na. Eto na, pumasok na yung Morphling. Binabasa niya na si Tidehunter, pero eto pumapalag. Pumupuso po ang Alchemist dito. Nag-ulti at nag-armlet. At meron siyang dagger. Kuya Fox, tingin mo, tama ba yung dagger pickup niya dito? Ang nisip na nila siguro dito, kailangan nilang makago eh. Once na pagtalon niya, global, follow up ng Ravage or kung ano man, at least may mamatay silang isa, dalawa. At least palag pa lang. Kasi pag nag-item pa siya dito, wala na rin eh. Na farming item, wala na silang space para mag-farm. Sobrang late eh. Napatay na naman po si Medusa. Kanina pa po nagdudusa si Medusa dito. Sa laning phase pa lamang, kaya hindi po siya nakapag-farm. Si Sun King nga, galit na, 2 na yung boots. Sobrang yaman, 2 na yung boots. Ganun kayaman yung mga Asian Arena rito. Kulang pa siya ng 4, Kuya Fox, dahil 6 ang kanyang paa. Tama ba? Oo. 6. Ito eh, Scorpion Knights to eh. 6. Ito na, nagkakarga si Rubik. Ito naman ang Sweet stun ng boy. Tidehunter, pero wala lang. Makunat naman yung likod niya. Ito na, Epi. Barrow Strike Epi, sinundan pa ng Torrent at Barko. Basang-basa na po si Tidehunter. Oo. Ito mo. Alchemist, na-stun. Ayun na, ang guys. Nakuha yung guys. Sweet boy yan eh. Ayun, Nice. namatay si Sweet boy. Pero Kuya Fox, kung ikaw ay magbibigay advice para sa Team BS, ano ang sasabihin mo sa kanila?
ano lang, yung more on replay watching lang sa game nila. Tapos, yun, maganda kasi ngayon, nakakanood ka na ng mga pro team eh. Madaling manood eh. Live stream lang, makakatuto ka na. Marami namang live games dyan sa client na Dota 2. Pwede nilang panoorin, lalo na mga pro games. Ito, pero... Ito yung, ginawa nila yung fake GG. Ng GG pero kinancel. Ayun yung mga typical moves ng Pinoy yan eh. Ayan, tapos lalaroin pa. Tapos papalag pa. Tatagal pa yung game. Ganun ang mga Pinoy eh. Ayan. Pero, kung tatapusin na to. Na-enjoy na lang din nila yung, yung laro. Yung moment. Ayan, GG na naman. Tingnan natin yung score. Oo. Sino ang lamang kay Silencer at 17 lang yung kay SD. Hindi pa umabot ng 20. So, medyo maingat siya dito. Ayun, 18 na. 18 na! Oo, 18. Nag-debut na! Oo. Legal age na po si Shadow Demon dito. 318. At ang score at BS at Asian Arena 751. Muntik na maging Ariel. At Oo. ito. Ariel 751 po tayo mga kaibigan. Sinabon ng Asian Arena ang BS dito. Pero ang alam ko nag-call na po ng GG pero ang ginawa po ay kinancel. Kaya meron po tayong napapanood ngayon. Salamat sa nag-cancel. Mukhang mamatay pa si SD rin naman dito. Hindi, maingat na siya. Ayan na, nag-blink, nag-stun, at nag-back. Nag-blink, nag-stun, nag-back. Yan po ang ginawa ng Alchemist dito. Medyo... Ayan na, nag-charge na naman siya ng stun. Makakapatay na kaya ang Alchemist? Yes! Yun. Nakapatay na po siya. Oo, kaso share lang. Share. Medyo... Maganda yung laban ng una eh. Mga first 3 minutes. Medyo palag sila eh. Si Sweet Boy talaga eh. Pero para sa Team BS, better luck next time mga katropa at marami pa ng mga oportunidad para matuto mag-Dota. At para sa Asian Arena, congrats. Pasok na sila. Sure, pasok na sila sa top 8 ba? Or yung... Pasok na kayo sa top 8. Meron kayong chance para sa 115,000 prize pool at syempre yung chance na maging representative ng Pilipinas. Oo, malaking bagay yun. At makalaban ang top 3 teams ng Pilipinas which is TNC, Mineski at Execration. yeah. Na kasalukuyang naghihintay sa Grand Finals ng MPGL. Oo. So, yun. So, medyo lang na hindi masyadong maganda yung game. Pero, makakatuwa naman kasi padamihan ng kills deaths yung nangyari eh. Miss na kills eh. Silencer. Saka, yung sa last item nila, medyo si Silencer, boots sa katango eh. Si, naman, naka-tranquil, nakabuo. Naka-Nike na green, tranquil boots. Oo, may word pa. So, lamang si SD rito. Lamang po ang SD dito. Net worth 548 versus 3.2. mga katropa, si Abel mula start. Mas marami pa po ang pera sa starting kasi si Sandro nabawasan pa po na 50. Malas lang si Abel. Pero babawi yan si Abel. Yun nga. So, yun. Medyo naluluha-luha na ako dito sa sitwasyon ni Abel. Ang total network po kasi ni Abel sa buong game is 548. So, pag nag-start yung laro, 600 yun eh. So, may bawas pa. So, yun yung nangyari. Okay. Pero yun nga, at least, dito siguro after ng game na to, ma-realize na nila yung mga mali nila. Hero,
Hero, Laning. Yung Marding naman okay di ba? Kung hindi lang talaga si Medusa map awareness Okay yung wording Asian Arena. Ayun ang okay din. Pero yun, talagang Asian Arena ang malakas sa group stage na to. Gusto kong mapanood sana pag kalaban nila yung mga S1 Mga pro Lycos teams, oo. Saka yung S1 Lycos, sikat din yun Mga naroon yun Sila Santino Patay, sila JJ. At alam ko, balita ko si Nando daw doon naglalaro Kaya gusto ko sana mapanood. Kaso, ibang group ata, kaya hindi natin mapapanood. So, yun. Salamat sa mga sa mga ano diyan, mga nanonood at nakitawa kung natawa man kayo. Sa laro na napaka-enjoy. So yun, ako nga pala si Fox, si Idol, Shay, andito. Dito ako si Shay, ang co-caster / taga-yo-yo at OJT. OJT ng casting. So yun, salamat sa mga nanonood. Teka, Kuya Fox, pabati daw si Jonky Versal Studios. Hi, Boss Shay, Idol Fox. Pabati naman, binabati ka namin. At si Marvina. Isaac, lakas ng Asian Arena talaga. Oo, nasaksihan naman po natin. At kay Zoom Put. Tsaka ako andun. Okay, parang sumagot yata siya sa sinabi natin kanina. Okay. Yun, so yun nga. Salamat din kay Abel dahil pinasaya mo kami ngayong gabi. Pero, bro, hindi, seryoso, pre, ano lang naman to. Pero, yun nga, masaya nga kami sa nangyari. Masaya. At least masaya yung outcome. Pero, better luck next time. Ayan, sige. So, yun na nga po. Maraming salamat at next cast na lang ulit, no? Yes. Salamat. Marami pa pong susunod na mga laro.